UTI, yung mga sintomas na akala mo UTI pero may iba ka pa palang seryosong sakit. So, kailangan alamin natin itong mga sintomas na ito, UTI at mga seryosong sakit. Pag sinabi nating UTI, infection ito mula dun sa buta, sa urethra, may maliit na tubo dyan at nagkakaroon ng bakterya. Papasok dyan, pwedeng dumami dun sa iyong pantog, dun ulit sa mga tubo o ureters at hanggang umabot sa iyong bato or kidneys. Bakit nagkaka-UTI? 80% na dahilan ng UTI ay dahil dun sa bakterya na E. coli na galing sa puwitan ng isang babae at pumasok mula dun sa urethra or dun sa opening ng pag-ihi ng isang babae. Merong mga karaniwang sintomas ng UTI o tinatawag nating infection sa ihi o urinary tract infection. Maaaring UTI yon, pero isipin mo, baka iba pa ring sakit na akala mo lang ay UTI. Kaya nga mas pumupunta ang mga babae sa kanilang mga OBGYN. Akala problema dun sa puwerta. Yun pala, madidiscover UTI or iba pang mga sakit. Number 1 na sintomas ng ating UTI yung frequency. Ibig sabihin, madalas pumunta o umihi sa banyo at tinatawag na urgency. Parang gustong-gusto mo nang umihi. Yan, mararamdaman mo kapag may UTI ka o infection, pero nararamdaman din yan dun sa mga sexually transmitted na infection. Katulad ng mga chlamydia, gonorrhea. Ang pagkakaiba lang nun, may nana. So, titignan mo. At yung mga sakit sa pantog, yung dito sa ating pantog, yung mga interstitial cystitis o kaya yung mga OA o overactive na pantog ng isang babae. Kaya madalas ang punta mo sa CR. Number 2, masakit umihi, mahapdi o kaya parang mainit, burning. UTI yun, pwede rin yung sinabi ko ngang mga sexually transmitted na infection katulad ng mga chlamydia, gonorrhea. Pero kapag kayo ay nagkaroon ng bato sa bato or kidney stones, napakasakit ng pag-ihi, mahapdi, lalo na kapag gumagasgas doon sa may tubo. At kapag meron ka ring vaginitis o yung nagkakaroon ng mga pamamaga, pamumula, at masakit na pag-ihi. Ang mga doktor na pupuntahan, OBGYN, o kaya nephrologist, kidney doctor, or urologist. Ito rin yung doktor sa pag-ihi. Number 3, malabo yung iyong ihi. Pag sinabing malabo, dahil yon sa WBC at bacteria. Pero pwede rin na nagiging mapula ang iyong ihi. Pink tinge or kaya mapula. Ibig sabihin naman nun, may RBC sa iyong pag-ihi. Pwedeng UTI, pero pwede rin kidney stones. Yan. At saka, ang pinakaayaw natin ay yung tinatawag na cancer sa kidney. So, kapag umihi kayo ng dugo, punta na agad sa doktor kasi senyales po yan ng cancer sa kidney. Minsan isang beses lang, kaya wag nating babaliwalain. Pwede rin masakit sa puson, dito sa bandang puson ng isang tao. Maliban sa UTI, baka naman may problema sa ovaryo o ovarian cyst, endometriosis, o meron din tinatawag na pelvic inflammatory disease. Merong infeksyon sa reproductive system ng isang babae. Pwede rin na masakit dun sa iyong balakang. Masakit ang balakang. Madalas nating ramdaman yan. Iniisip natin, ako baka rayuma lang. Pero pwede din yon na UTI. Bato sa bato, ganun din yon. O kaya, baka may sakit ka na sa kidney, kaya masakit talaga dun sa iyong balakang. So, dapat pumunta agad sa iyong doktor. Pag nagkaroon din ng fever at chills, yung parang tinatrangkaso ka, mataas na lagnat, nanginginig, maginiginaw, UTI, sakit sa kidneys, pwede rin bato sa bato. Pero pwede rin na appendicitis yun. So, kailangan mabilisan. Pag ito po may fever and chills, punta na po agad sa doktor kasi maaring umabot na dun sa inyong kidneys ang infection. Meron din naman masakit sa pagtatalik katulad nito. Pain pagkatapos or during talik,
pwedeng pelvic inflammatory disease, pwedeng endometriosis, pwedeng myoma, at yung iyong UTI. Pero meron, nagsusuka, nausea and vomiting, suka ng suka. So ito, kapag suka kayo ng suka, UTI o kaya infection, yung mga sexually transmitted, pwede rin infection dun sa puwerta, pero pwede rin naman appendicitis, parang tinatrangkaso ka. Yun po. At kapag maamoy yung iyong puwerta at may discharge, pwedeng UTIs, kaya naman sexually transmitted na mga infection sa puwerta, o kaya mga yeast infection. Hapo, medyo wala kang ganang gumalaw, parang mahinang-mahina ka. UTI, sakit sa kidney, ang mga kidney failure, talagang mahina sila. Punta na agad sa iyong doktor. At saka pag cancer, may kasamang pamamayat bukod dun sa iyong pagkahapo. Tapos, meron ding mga hindi karaniwang sintomas. Pero, hindi mo inaakalang UTI, pero UTI pala yun. Ito ang nangyayari sa mga seniors. Halimbawa, number 1, yung nag-iiba yung pag-iisip nila, confused sila, may deliryo. Ito, yung hindi mga maipaliwanag na dahilan. Bakit parang naiba yung pagkausap natin dun sa ating seniors? So, pwede nyo pong isipin na baka UTI po yun, kasi hindi siya karaniwang sintomas. At hindi mapakali yung behavior nung senior ninyo, yung balisa siya. Nangyayari din to sa mga may edad na seniors kapag nagkaka-UTI sila. Bakit nagkaka-UTI? Ay isang babae. Una sa lahat kasi kapag babae, nakita nga natin na simula dun sa butas o urethra, maikli lamang. So kapag yung E. coli na galing sa puwitan umakyat, mabilis lamang umakyat. At nakita din nila yung mga sexually active o aktibo sa talik, sila yung mas nagkakaroon ng UTI. Kasi oras lamang or 1 o 2 araw, pwedeng mag-multiply na yung bacteria at magkakaroon na ng UTI. Kasi pagpasok nun dun sa openings, pantog, paakyat na yun sa kidney. Tapos nakita din nila yung mga gumagamit ng diaphragm sa kanilang birth control, mas nagkaka-UTI. O kaya naman yung mga dati na nagka-UTI. Kasi nung nag-antibiotic sila, napatay yung good bacteria, mas dumami yung mga hindi magandang bacteria. Yung mga pregnant din. Kasi hindi nasisimot yung ihi nila, nakapatong kasi yung ulo ng sanggol dun sa kanilang pantog. So, lagi may naiiwan. So, yung natitirang ihi, doon nagmumultiply yung bacteria. Yung mga babaeng menopause, pagbaba ng estrogen, nawawala yung mga good bacteria katulad ng lactobacilli. So, mas dumadami yung E. coli. Ganon din sa mga babaeng may buwa o yung prolapse. Kaya ang kababaihan, mas nagkaka-UTI compared sa kalalakihan. Ito, mabilis umakyat Pagpasok dito sa urethra, tuloy-tuloy na yan. Ngayon, paano natin mapiprevent ang ating UTI? Pag naguhugas tayo ng tubig, magsimula sa harap papunta sa likod. Ganun din kapag gumamit tayo ng tissue, harap palikod. Kasi di ba sabi ko nga, sa puwitan galing yung E. coli. Tapos number 2, dagdagan nyo naman yung inom nyo ng tubig. Kung pwede, isang maliit na baso kada oras during waking hours para makasampu hanggang 12 baso tayo sa maghapon. Actually, yan din ang treatment sa UTI. Tapos number 3, umihi ng madalas. Huwag po nating iniipon yung ihi natin kasi magmumultiply talaga yung bacteria dyan. Umihi bago at pagkatapos ng pagtatali kasi nga baka may umakyat na bacteria doon para mailabas agad. Bago at pagkatapos magtalik, maghugas ng maselang bahagi ng katawan, pati na ng ating kamay para hindi ma-introduce yung bacteria. Kasi nga, di ba sabi ko nga sa mga sexually active, mild soap lang ang gagamitin kapag naghuhugas para maiwasan natin yung pagkakaroon ng allergy o kaya hypersensitivity sa matatapang na sabon. So, mild soap yung ginamit natin sa katawan. Yun na rin yung panghugas. Actually, once or twice, isabay nyo na sa pagligo nyo yung pagsasabon. Huwag pong masyadong
madalas. Tapos gumamit po ng cotton at maluluwag na underwear para mas mahangin, hindi mas irritated yung singit at saka yung maselang bahagi. Paano nyo malalaman kapag UTI ba to o hindi pala UTI o iba pang sakit? Number 1, syempre urinalysis, 100 pesos lang yon sa iyong pinakamalapit na laboratory. Magdala po kayo ng wipes kung walang tabo doon sa CR kung saan kayo magbibigay ng ihi. Hugas muna ng puwerta o kaya i-wipe. Tapos, so may wipes kayo. Yung unang ihi, itapon nyo. Ang sahurin nyo, yung gitnang ihi, ang ibig sabihin nun, clean catch. Para yung mga unang bacteria, maitapon muna. So, kasi dapat po, ang ihi natin, walang bacteria, walang dugo, walang mga nana dun sa loob. So, dapat clean yon, kaya tinawag na clean catch. So, yun po yung isasubmit ninyo, yung gitnang kinuha nyo. Ngayon, pwede po natin i-culture para titignan nyo kung may tumubo nga bang bacteria. Yung tinatawag naman na urine culture and sensitivity. Yung sensitivity, para malaman ng doktor anong antibiotiko ang irereseta o ibibigay sa inyo. Meron pang mga iba, ultrasound para malaman kung merong bato sa inyong bato. Meron ding mga tinatawag na IVP or cystoscopy, pero mga special x-rays yan, pati CT scan. Doktor na po ang magsasabi kung kailangan talagang gawin. Ano ba ang gamutan? Siyempre, antibiotiko para mapatay yung mikrobyo at lifestyle changes. Pag sinabi nating lifestyle changes, iinom. Sabi ko nga ang treatment, pag inom ng tubig, 10 to 12 glasses a day. Yan po ang simula. Merong mga antibiotic, doktor nyo po. Kaya sabi ko, pag medyo hindi nawawala sa pag-inom ng tubig, punta na po kayo sa inyong doktor. Example lang po ito, trimethoprim, sulfamethoxazole, nitrofurantoin, meron pa pong yung mga ciprofloxacin, levofloxacin, para po ito sa malalang UTI na yon o diabetic o kaya dun sa ating mga seniors na more than 65 years old. Meron din pong mga amoxicillin clavulanate kapag merong mga hypersensitivity sa ibang antibiotics. At kung pregnant at breastfeeding, pwede po yung mga cephalosporins. Inom po ng tubig, dagdag ng tubig, mag-visit sa inyong OBGYN, nephrologist, or urologist. Maraming salamat po.